Good morning everyone! Welcome to my channel, Net Vlogs. At ngayon po ay gusto ko muna kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat guys, saan man sulok kayo ng mundo. So ngayon guys ay ang topic natin ngayon ay kung magkano ang sahod ngayong 2023-2024 dito sa bansang Hong Kong guys bilang isang kasambahay. So kagaling ko lang guys sa market. Ngayon ang oras dito ay 10:49. Maga 11 na po. Bumili ako ng pagkain ko. Agaya sa Ibanag. Sitaw sa Tagalog. Yan. String bean. Yan. String bean po siya. Tapos bumili din ako ng saging nila amo. Babaunin nila bukas. Kasi pag pupunta po ako ng market, ay bumibili po ako ng yung nila prutas. Minsan papaya, minsan apple, minsan yung tawag doon? Yung peras. Yun, peras. Tapos, ayaw kasi nila ng mangga, kaya madalas binibili ko yung mga yan, yung mga sweet. Tapos, yung dragon fruit, gustong-gusto ng amo ko yun. Kapag pupunta ka pala dito sa market, dito sa Hong Kong guys, bibigyan ka ng free na ganito. Free lang po to. Yan. Kasi nagagamit to sa pag steam, mga ganun. Tapos pag ilagay mo sa boiled chicken, ganun sa ilalim niya. Kaya ito, libre po siya guys. Ito palang binili ko ay pera nila amo to. Siyempre, alam na pera ko. Tapos bumili na rin ako ng magic sarap. Disclaimer guys, kung meron kayong marinig na hindi nyo magustuhan. Disclaimer guys ay ang lahat ng aking sasabihin ay base lamang sa akin, sa pagkakaalam ko guys. So habang i-explain ko ay ipaliwanag ko muna ito, ay bumili po ako magluluto po ako ng western food para kila amo. Bumili po ako ng pork chop. Yan. Imamarinate lang po natin ng pepper, garlic, salt. Tapos ito guys, ay marinate natin ng cumin. Ayan, cumin. Tapos i-marinate natin ng paprika, thyme. Tapos ito, oil. Yan, marinate po natin ng ganun. Kasi sila western po yung yung lulutuin ko ngayon. Pero yung babaunin nila bukas ay Chinese food. So, ang niluluto ko dito na kanin nila amo, yung pinakakanin nila is yung quinoa seed. Quinoa ba yan? Ito siya guys. Baka alam nyo. Quinoa seed. Ito pala nasa ilalim. Ito siya Quinoa seed. Quinoa ba to? Basta yung yung mga organic na parang maliliit na na butil, ganun. Tapos ang veggie nila pag western guys ay ito. Ifa-fry lang natin siya with garlic. Yan. Lagyan lang natin ng ifa-fry natin siya ng garlic, tapos lagyan natin ng konting pepper at saka salt lang, tapos oil. Yan guys. Bali, dalawa binili ko kasi konti yan. Baka kulang sa kanila. Mahal to 40 dalawa, 20 isa, diba? San ka pa? Tapos, yung babaunin nila para bukas ay bumili din ako ng tofu. Bali, ifa-fry ko siya with ito. Tofu, fried tofu. Kapag nandito kayo sa Hong Kong ay pwede nyo rin gawin tong mga ginagawa ko. Kung halimbawa ng amo nyo ay Chinese or Western. Chinese sila amo pero gusto nila Western minsan. Tapos yung pinakakanin nila kapag Western, ito na. Yung kanin. Pinakakanin ay potato. Potato na lang. Parang ipa-fry ko siya o kaya i-bake. Parang gawin mong french fries, ganun.
Tapos, kapag sa Chinese naman, baon nila bukas, Chinese, ito yung vegetable nila. Cucumber siya, guys. Bali, ifa-fry ko lang siya with chicken. Kasi may chicken naman dyan sila amo eh. Kaya ifa-fry ko lang siya. So, ngayon guys, ay tungkol nga pala sa salary dito sa Hong Kong ay nung nag-apply ako dito last year 2023 ay 4,700 plus pa yung yung sahod dito sa sa Hong Kong. Tapos nung October 2023 kasi nag-apply ako February ng 2023. So, hindi pa nakahabol yung kasi tumaas every year kasi tumataas dito sa Hong Kong. So, 2023 of October ay tumaas na ng 4.8 kasi 4.7 lang akin. Tumaas ng 4.8 plus. Hindi ko alam yung plus niya kasi hindi ako nakapagtanong sa mga friend ko or sa mga bago na pumunta dito. So, ngayon 2024 ay ganun pa rin. 4.8 plus yung food allowance na 1,000 plus. Hindi ko alam kung anong plus niya. Magtanong-tanong na lang kayo kasi hindi ko talaga alam yun kung magkano yung plus niya. Basta yun lang yung alam ko, yung 4,800. Tapos may plus pa yun, plus food allowance. Kasi dito guys sa Hong Kong ay bihira yung nagbibigay ng amo ng food allowance. Kasi mostly talaga kung ano yung leftover nila, kinakain mo sa tanghali, ganun. Or before sila kakain ng gabi, save ka na ng para sa'yo na kakainin mo bukas. Tapos may mga amo din na bibili ka ngayon ng pagkain mo na lulutuin mo din, ganun. Kasi dito kila amo, wala kasi sila everyday, kaya nagluluto ako ng pagkain, sarili kong pagkain. Kapag Saturday naman, nandito sila amo, pag pinapapunta ako sa market, bumibili din ako ng sarili kong pagkain kahit nandito sila. At least alam nila, 'di ba? So ngayon guys ay ang sahod ko, 'di ba, nung pumunta ako dito kasi dito pa lang ako 4 months pa lang ako dito. Nung nandito ako nung October, November, December, January, February. 4 months pa lang po ako dito, mag 5 months. Nung January, tinaasan ni amo yung sahod ko ng 4.8. Ginawa niyang ang gulo. Ganito, 4.7 yung nasa kontrata ko, 4.7 plus, pero ang sahod ko talaga na binibigay nila amo monthly, 4.8. Ngayon, nung January, tinaasan nila, ginawa nilang 5,000 yung sahod ko. Ganun guys, kasi pinangako ni amo sa akin yung yung sahod na yun nung in-interview nila ako. Gawin nilang 5,000 after 2 months. Kaya, nung January, ay ginawa na nilang, January ba? January ng katapusan, October, November, December, January ng katapusan, ginawa nilang 5,000. Kaya, pasalamat ako dahil, mabait sila amo, at, syempre, naintindihan nila yung sitwasyon ko, bilang katulong, di ba? Basta guys, gawin mo lang yung kung ano yung trabaho mo para sa ganun ay matuwa sa iyo yung amo. Kasi mostly dito kapag hindi ka nagustuhan ng amo, ay ite-terminate ka kaagad. Kahit na isang araw ka lang. Kahit isang araw ka lang sa kanila o kaya hindi ka pa nakapunta sa kanila, nasa agency ka pa lang, kung ayaw kanila, ika-cancel nila yung visa mo. Ite-terminate ka talaga automatic. Siyempre, uuwi ka sa Pilipinas, pero maghanap ka ng amo dito bago ka uuwi ng Pilipinas. So, ayan guys, 'di ba? Mahirap yung katulong. Pero ganun talaga, siyempre, yun yung trabaho natin dito, kaya tiisin natin guys. Sa mga gusto mag-apply dito sa Hong Kong, meron po akong video dyan sa baba. I-scroll nyo lang po. Meron akong video dyan about sa agency. Marami po nagtatanong sa akin sa nagte-text po sa akin sa Facebook ko na kung saan yung agency ko, kung saan pupunta. Ako mahilig hindi naman ako madamot sa pagre-reply. Talaga kung wala akong ginagawa, kung hindi ako busy, talagang tinitingnan ko kung sino yung mga pwedeng i-reply, kung sino yung mga nagtatanong. Kaya yun guys,
Yun yung ano, yung ginagawa ko. Kasi gusto ko ring i-share sa inyo kung gusto nyong mag-apply dito sa Hong Kong ay mag-comment lang kayo dyan sa baba at sasagutin ko po yan pag hindi na po ako busy. So, mostly talaga ang niluluto ko dito ay alternate Chinese food at saka Western food. Kaya ano, mas maganda lutuin yung Western food kasi mas ano siya, mas mabilis. Walang cheche-boreche na luto. Basta fry, bake. Ganun lang. May alaga pala akong. Hello, Damdam. How are you, baby? Oh, sawa ng tingin eh. Kasi 11, bibigyan ko siya ng pagkain niya. So, bigyan muna natin siya ng pagkain. Kuha tayo ng kanyang pagkain dito. Meron siyang pagkain dito sa, ano, ay, wala na pala, ubos na. So, kuha tayo ng pagkain niya, guys. Ito ang kanyang pagkain. Ayan. Yan ang kanyang pagkain. So, pakainin natin siya kasi kawawa naman. 'Di ba? Yan. Yung ano, yung pinalitan ko dito ay sinusuklay siya o kaya tinatanggal yung kuko. Pero ako hindi kasi natatakot ako. Ilang beses na niya akong kinalmot. Kaya hindi ko siya tinatanggalan ng ano, ng buhok, ay ng ano ba yun? ng kuko. Tsaka hindi ko siya sinusuklay kasi natatakot talaga ako. Ang dami ko ng ano, peklat sa dito sa legs kasi nga ang dami niyang kalmot sa akin. Natatakot niya ako nung una eh kasi bigla siyang ano, nagagalit. Tapos bigla siyang umaalis. Parang nagugulat siya sa akin. Ewan ko kung bakit. Tapos, kasi meron daw ganun eh, yung hindi makaano ng pusa. Ano ba yun, yung mga pets, mga ganun. Pero meron naman kaming alaga sa ano, sa bahay, sa Pangasinan. Kaya, yun lang, natakot lang ako nung una dito kasi nga lagi niya akong inaano. Tsaka yung iniisip ko guys, kaya natatakot ako dito sa pusa kasi yung di ba may virus. Ay, ano ba yun yung virus, ano ba tawag doon? May ano sila, may ano ba tawag doon? Yung rabies pala, rabies. So, pasensya na hindi ko na nababanggit, may rabies. Kaya yun doon. Pero dito naman hindi daw, walang ganun. Kasi kumpleto sila sa tusok, sa turok. Yun, kumpleto sila sa vitamins, sa mga ganun. Dati nung pagdating ko dito to, ano eh, ang taba niya. Ngayon medyo payat na siya kasi ayaw nila amo na laging binibigyan ng pagkain dahil mas mabilis daw matapos yung buhay ng pusa kapag mataba. So, pakainin natin siya, guys. Kawawa naman siya. Oops. Yan. Nilagyan ko lang siya ng konting nilagyan ko lang siya ng konting tubig. Tapos kakain na siya. Okay, Dam. Eat. Nagugutom na siya, oh. Meron din siyang dyan, oh. Yan. Yan. Meron din siyang dry food. Ayan. Tapos meron din siyang inumin. Yan. May tubig din siya. So, ayun guys. Basta sa mga gustong mag-apply guys, ay panoorin nyo ang aking video dyan sa baba para sa ganun ay malaman nyo kung anong agency yun sa akin or magkano. Meron din akong video dyan kung magkano yung nagastos ko dun sa agency kasi ako direct kasi ako. Pero nung first time ko nag-apply dito sa Hong Kong since way back 2015 is 18,500 lang dun sa agency ko. Tapos, pero yung nagastos ko lahat hanggang sa accommodation, tapos sa pagkain ko, sa pamasahe is mga 50,000 nung 2015.
Swerte ko na nga dahil ano mura lang eh, kasi dati yung mga ibang nag-a-apply noon is 100 plus yung ginagastos nila, 100,000 plus. So, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo dahil alam nyo, minsan boring yung video ko, no? Pero okay lang. Basta walang susuko. Salamat sa subscribers ko na 345. Maraming salamat po sa inyo lahat, guys. At ipagpatuloy natin kahit na kokonti pa lang, di ba? Ganun talaga pag nag-uumpisa. So, yun guys, yung iluluto ko mamaya. Itong sa mga gustong mag-bake din pala ng loaf bread. Yung basic lang ay gagawa din ako ng ganun. Para sa ganun, para pag gusto ng amo nyong kakain ng ganun, ng almusal, pwede nyong gawin yun guys. Yun yung kakainin nila everyday. Yun. So, itago muna natin tong pagkain ni Damdam. Yung tira niya, lagay natin sa ref. Yan, dyan muna. Tapos, maghugas na tayo ng mga ito. Bali, paanuhan lang natin siya. Wag ilagay sa tubig kasi baka masira. So, ilagay natin siya dito after mahugasan para yung tubig niya matanggal. Kasi kailangan i-marinate po siya para masarap. Simple lang yung luto ng western kaysa sa Chinese. Hugasan muna natin. Basta tiyaga lang guys kapag gusto nyong mag-apply dito sa Hong Kong. Maraming agency po dyan sa Basta ingat lang kayo sa mga pipiliin yung agency kasi may mga scammer talaga. Pero kung ako sa inyo, kung halimbawa na mag-apply kayo ay mas maiging mag-search muna kayo ng gusto. Tsaka nyo po. Tsaka i-search nyo po sa ba tawag dun? POEA kung sila ay legit o hindi para iwas scam na rin po guys. Mahirap na po ma-scam lalo pa ngayon ay sobrang hirap ng buhay. At pagdating nyo po dito sa Hong Kong, wag po kayong reklamo. Siyempre, asahan nyo na yan kapag nandito kayo sa Hong Kong. Asahan nyo na na mahirap talaga yung trabaho na hindi madali. Huwag nyo pong asahan na pag nandito kayo sa Hong Kong, hayahay kayo. Siyempre, lahat ng trabaho naman ay hindi madali. Pero nasa sa'yo na yan kung paano mo i-handle yung trabaho mo. Lalo sa pagkain dito, yung mahina sa yung hindi masyadong kumakain ng noodles. Dito po sa Hong Kong ay noodles po madalas kinakain ng mga katulong. Hindi po yung noodles kinakain dito. Pero ako hindi, bihira lang ako ng kain. Kasi ayoko kung magkasakit. Siyempre, may pamilya tayo na umaasa sa atin sa Pilipinas. Hindi pwedeng magkasakit tayo guys. Nga pala, kapag nandito ka rin sa Hong Kong, kahit na nagkakasakit ka, minsan may mga amo na pinagtatrabaho ka pa rin. Yung hindi nila tinitingnan yung kalagayan mo, ganun. Pero may mga amo din dito na syempre kapag masama yung pakiramdam mo, nagpapahinga. Tapos kapag nandito din kayo sa Hong Kong, asahan nyo yung puyat, pagod, kahit napakaliit ng ng bahay ng amo nyo ay
talagang sagad kayo sa trabaho, guys. Dami nga nagrereklamo ngayon eh. Daming mga nate-terminate dito. Yun yung pangit dito sa Hong Kong, yung nasasayang yung gastos mo minsan kapag ayaw ka ng amo mo kahit na isang araw ka pa lang dito, eh, tineterminate ka na. Yun po yung masaklap dito sa Hong Kong. Pero itry nyo lang. Swerte lang naman, hindi naman lahat. Hindi naman lahat eh ganun. Simula nung nag-pandemic, ganun eh. Ang dami nang nagte-terminate ngayon na amo. Hindi man lang nagawaan ng paraan na ano. Pwede ka rin naman kapag tinerminate ka, pwede ka namang kumuha pa ng amo, magpa-interview dito bago ka uuwi. Kaso nga lang, syempre, eh, pagdating mo sa Pilipinas, wala kang pera, tapos mayroon ka pang mga utang, eh magantay ka na naman ng 3 months bago ka makapunta dito. Yun lang, yung masaklap. Sa mga interesado dyan, kailangan asahan nyo na yun, yung ganun. Pero dapat kapag nandito kayo sa Hong Kong, sundin nyo muna yung amo nyo. Yung kung ano yung sasabihin niya, basta hindi nakakasama sa inyo, sundin nyo muna, lalo sa pagtatrabaho na kahit na anong puyat mo, kahit na anong pagod mo, kailangan nakangiti ka lang para hindi ka ma-terminate, para iwas terminate, guys. Kasi mostly yung tine-terminate dito yung mahina maka-pick up din. Halimbawa, may sinabi yung amo mo, hindi mo alam kung ano yung sinasabi niya, tapos yung about sa food, ganun din. Kung talagang interesado kayo na pumunta dito, tiisin nyo muna hanggat 1 taon, ganun. Kapag naka 1 taon na kayo, pwede na kayo break ng contract sa amo, ganun. Pero kung yung ilang buwan pa lang, tapos sabihin nyo susuko na kayo, kasi ang dami po guys talaga dito sumusuko, as in. Ako nga, balak ko ng mag-apply din sa ibang lugar. Sa Turkey, mga ganun, pwede naman. Kaso, kailangan ng experience kapag nasa Turkey. Mahal din yung sahod dun. Basta yun guys, yung sinasabi ko sa inyo, tandaan nyo lang yan. Kapag nandito kayo sa Hong Kong, kasi excited kayong mag-apply kasi hindi nyo pa naranasan. Pero pag nandito na kayo, na as in nararanasan nyo na ganito pala dito, kapag nakikita nyo kaming magde-day off sa Sunday, tas masaya, akala nyo lang yun. Pero sinungaling kami guys. Ang kasiyahan na yun ay nasa isip namin. Ay syempre, yung pagbalik dito sa amo ng gabi, ng Sunday, eh asahan mo, marami kang gagawin. Maghuhugas ka ng plato, maglilinis ka pa, may mga namamlansya pa, parang ganun guys. May mga naglilinis pa ng kwarto bago magpahinga. Yun guys, yung pangit dito. Hindi ko kayo dinidismaya o dinidiscourage para pumunta dito. Sabihin ko lang kung ano yung totoo. Sabihin ko lang kung ano yung nangyayari dito at sasabihin ko lang kung ano yung nararanasan ko. Ako naman, hindi ko pa naman naranasan ang na-terminate, pero naranasan ko ang nag-break. Pero nung nag-break ako, talagang binalak ko na yun noon, nung 2021. Kasi, ang gusto ko talaga mag-for good na ako dahil may konti na akong ipon. Kaso lang, nung nagnegosyo ako sa Pilipinas, ay nabankrupt din. Kaya, nung time na yun, nag-apply ulit ako sa Singapore. Tinry ko sa Singapore. Pero 1 year mahigit lang ako sa Singapore. Pumunta ulit ako dito. Kaya dito na ako ngayon. Mahirap guys maging katulong. Kung maganda naman yung trabaho niyo dyan sa Pilipinas, at kasama niyo yung mga anak niyo, pati yung asawa niyo, basta yung pamilya niyo, eh mas okay na rin dyan kaysa dito. Yun lang po yung yung masasabi ko sa inyo. Tapos, isa pa guys, kapag first time mong mag-apply, tapos ang dami mong balak na ang dami mong mapatay tayo ng ganito, yung okay kayo ng asawa mo. Tapos pagdating pala sa ibang bansa, eh may nangabit, ganon, tapos naghiwalay, nawala na yung pangarap. Tapos ang masaklap pa dun, wala ka pang naipundar, puro utang ka pa, di ba? Kaya kung maganda yung buhay yung dalawa,
mag-asawa dyan, wag ka nang mag-abroad. Kasi masisira ang pamilya mo. Ang dami nang nasisira ang pamilya dito guys sa dahil sa malayo sa ibang bansa. Malayo sa pamilya. May mga kahit na anong bait ng asawa mo, mapalalaki man o babae, kahit anong bait ng asawa mo, kung ang nag-udyok na sa'yo ay demonyo, nag-udyok na sa'yo ay ang masasama, yun, talagang magagawa mo talaga yung hindi ka nais-nais guys. Ito yung sinasabi ko. Hugasan ko muna tong itong lunch ko para makakain na ako mamaya. Kapag nandito kasi kayo sa Hong Kong guys, ay isipin nyo yung pamilya nyo. Isipin natin na kaya tayo nandito kasi gusto nating iahon sa hirap at hindi maranasan ng mga anak natin yung kahirapan na naranasan natin noon, di ba? Ganun. Pero karamihan naman na pupunta dito sa hindi lahat guys disclaimer, hindi lahat. Karamihan naman na pupunta dito sa ibang bansa ay nangangabit, naghahanap ng ibang tao, ibang makakasama, ganun. Tapos ang dami ng dahilan pag-uwi. Iwasan po natin yun guys kasi masama po yun. Kung ano yung pinangako mo sa asawa mo nung kasal kayo, ay kung kasal na kasal kayo or hindi naman, panghahawakan mo na lang yung mga anak mo, ganun. Basta maging loyal, maging faithful, ganun guys. Hindi naman maiiwasan yung nag-aaway yung mag-asawa. Basta yun guys, kapag gusto niyo mag-apply dito sa Hong Kong, mag-apply na kayo. Kasi habang tumatagal, may age limit na po siya. Lalo na kapag wala kang experience, may age limit na siya. Basta yun lang guys yung masasabi ko sa inyo. Basta yung sahod dito is 4,800 plus. Kapag equivalent mo yun sa sa peso is 33 to 34,000 yata. Basta ganun. Kasi mataas na yung yung rate, 7 point something na. 33,000 to 34,000 po sa peso yun guys. Yung 4,800. Kapag 5,000 naman is 35,000 plus, parang ganun. Pag may points kasi siya, yung, halimbawa, 7.14, 7.10, mga ganun. Depende sa points. Basta ang pinaka, nun, equivalent niya is, yung 5,000 is 35,000. Kasi 7 po yung palitan niya. So, ayun guys. Ayan lamang guys ang aking masasabi sa inyo. At sana, supportahan niyo po ang aking channel at i-subscribe niyo po at i-like. Mag-comment lang po kayo dyan. Thank you. Bye-bye. God bless.